Pag-usapan natin yung mahigit 2 pisong taas presyo sa mga produktong petrolyo. Yan po yung mangyayari sa Tuesday Martes. morning, hindi evening. Oo. Wala Normally tayong 6 o'clock 6 effective o'clock. yan. Oo. Nasa linya Pero natin. iba na minsan hapon. Oo. Hapon ng, hindi, meron Hapon gabi ng ng Tuesday. Monday. Meron. May humahapon. Umaga. Daya. Nag-advance na. Nasa, ang Nakakainis. grupong Pasang Mazda ating nung kausapin ang National President dito. Sir Obet Martin, nasa linya po natin ngayong umaga. Sir Obet Martin, magandang umaga po sa inyo. Welcome po. Ka-Obed, good morning. Ay, Double Weng good sa Double morning, B. Weng D and Weng S. Of Magandang course. umaga po at sa DCWB. Oh, pwede pong umabot na halos 3 piso. Halos na doble Oo, ang magiging taas singil po sa Tuesday. Ano po ang pananaw dito ng mga nasa transport sector? Well, alam mo, Weng, nakakalungkot ito sapagkat ang nagiging dahilan naman nila, yun ay ang gera nangyayari yun sa dito naman sa Lebanon at ganyan-ganyan. Lagi na lang ganyan ang katwiran. Kanya sabi ko nga, nawawala na yung ating mga asa ng mga buffer stock natin, bigla ang pagtataas. Masyadong affected lahat ng mga transport operator and drivers, especially din sa mga pribadong ating mga may-ari ng sasakyan. Nakakagulat ito. Sabi Almost naman po 3 nila, wala daw po kasi sa kontrol ng gobyerno. Kaya hindi nila kayang gawa ng paraan na makontrol ba yung pagtaas ng presyo. Alam mo, Ma'am Weng, matagal ko na sinasabi, bakit hindi nila repasuhin ang oil deregulation, no? Matagal na namin itong pinabubuksan nila pag-aralang masusi sapagkat itong batas na ito ay nagbibigay hudyat sa mga provider natin na anytime, any given time, pwede na silang magtaas ng presyo ng kanilang mga produkto. Anong gusto Samantalang nyo, noong araw, particular na provision ng all the regulation law ang dapat pong buksan para hindi basta mapababa, yung lang makontrol ba yung pagtaas po ng presyo ng produktong petrolyo? well, ito ay siguro, mapag-aralan natin lahat ng provision yan sapagkat noon pong ginagawa ang batas na ito, Ma'am Weng, hindi kami nakonsulta sa transport sector. Nagulat na lang kami na ito sa batas na at ito na nga po ang resulta. Para ang sinasabi namin dito sa transport group, pinaburan nila ang mga supplier, hindi nila pinaburan ang mga end users na magkakaroon ng hindi magandang resulta sa amin at sa ating mamamayan. Ito, di ba, kamakailan merong plano na ihingi na ipasa, may panukala yung unbundling Oo. partner. Oo. Yung panukala para kahit paano masilip po ng gobyerno ang mga lahat ng Kung ano gastusin ng mga yung oil charges company. na nakapaloob sa bawat presyo po ng oil products? Yun ba yung magandang senyales? So, sa tingin nyo, o kailangan talaga revisayin ng talagang yung oil deregulation talaga? Alam mo, maaweng di, maganda yung sa simula. Pero ito rin pagpapatuloy. Kung plano lang po ito at alam natin magiging maganda ang resulta, bakit hindi nila maging seryoso ang ating pamahalaan tungkol dito para mabigyan ng solusyon itong mga problema ito na mamaya bababa, mamaya tataas ng doble, bababa ng piso, dodoblein ng taas. Sana binabalanse lang din natin. Kung itinaas ng piso, ibaba ng piso. Hindi po pwedeng i-balance natin gano'n. Ang nangyayari po, alam naman na parang piso ito, mas malaki po ang itinataas kaysa binababa. Kanya yung nabanggit nyo, palagay ko malaking bagay ang usisain, pag-aralan, at bigyan ng solusyon ang mga bagay na ito. Kaopit yung ganitong laki ng taas presyo sa mga oil products, lalo na doon sa diesel. 2 pesos. Sunod-sunod yung magkakaroon na sunod, di ba? Nagiging sunod-sunod na naman yung taas. Wala pa pong dahilan para naman humirit kayo ng dagdag pamasahe. Alam po ninyo, Ma'am Weng, Sir Weng, nalulungkot na rin kami sapagkat batid po natin ang kahirapan din ng ating mga mananakay sapagkat may mga problema din sila sa mga labor nila, mga labor wages nila. Kanya po, binabalansi po namin yan bago kami mag-file ng formal petition for fair increase. At yun nga po sinasabi namin, kung bababa sa 46, 47, ibababa rin po natin sa dating presyo ang ating pamasahe sapagkat ang pasang masa po, ang alto dapat ang akto, ang nanghingi ng approval ng provisional authority for 1 peso. Sapagkat hindi naman po pwedeng puro na lang po kami kabig. Ayaw naman po namin ng ganyan, Ma'am Weng, at pinag-aaralan din po namin lahat ang mga bagay nito upang aming balansehin ang ating mga mananakay. Sapagkat sila po ang aming kasuki para mabuhay ang aming industriya, sila din po ang aming kasuki para mabuhay ang aming mga driver at operator. Doon sa 3 piso na dagdag singil, halos pala 3 piso sa diesel, magkano ikalulugi doon na nasa transport sector, yung mga kagaya niyo po na operator?
Kasi kung 3 pesos po usually, ang mahabang ruta ay nakakusum ng 35 liters. So sabihin na po natin 30, almost 1 peso po ang mawawala sa amin. 1 peso kada Opo, litro. Kada kada litro. litro. Oo. Malaki din. Eh, yun, Ay, hindi naman po. Hindi, yung ibig ko sabihin, kung 3 pesos, Oo. malaki mawawala sa amin. Hindi mawawalan no ng pangbayad pa naman no, lalo Sa na modern yung mga jeep. modern jeep natin, ano? Di ba? Laking bawas yun, ano? Yun nga po, talagang malaking bawas yan. Talagang malaking mawawala sa parte namin. Pero ganun pa yun po, sinasabi ko sa aking mga kasama sa Magnificent Seven, napag-usapan na rin po namin, wag na muna tayo mag-file ng pay increase. Pay increase, okay. Pagkakalin nating mabuti yan. Oo. Ano, Yan naman. sasaluhin niyo muna yung lugi nito. Wala kayong balak na ipasa sa mga commuters. Yun yun. Wala po, sapagkat may mga pagkakataon, Ma'am Weng at Mama Sir Weng, una sa DCWB, maroon din po tayong tumugon ng pangailangan ng ating mga manlalakay. Hindi Pang-apat- naman po tayo mapagsamantala para Oo. lamang kumita kaming mga driver at operator. Pang-apat na, Binabalansin po natin to. kwanto, pang-apat na linggo na nataas presyo sa diesel kasama. Yes. Oo. Oo. Tama po yan. Kung sa susunod na linggo o sa mga susunod pa, pang-5 siguro, pang-6, wag naman siya. Sana, doon na ho ba magiging hudyat na yan na mukhang kailangan na namin humirit. Well, siguro kung hihirit man kami, hindi nung sa paseros, kundi yung fuel subsidy, guguluhin na naman po namin ng DOTR kay Secretary Jimmy Bautista sapagkat magtulong po ang pamahalaan at ang transportasyon para naman po bigyan natin ng biyaya ang ating mga malalakay. Kailan Hindi ba- po yung pagtaas antimano malalakay na po ang puputirihin natin. Kailan ba Samantalang binibigay may yung mga- fuel subsidy na yan, Ka-Obet? Naubos na po yung fuel subsidy namin. Una sa modern jeep ng mga nakaraang taon na ito, binigyan kami ng 10,000 per unit. Sa mga traditional, binigyan po ng 6,000. Malaking bagay yun, parang band-aid solution. Pero sabi ko, dapat magkaroon po ng mga regular na ganyang subsidy. Especially kung may mga prices na ganito, pwedeng matulungan kami ng pamahalaan para naman po makatulong tayo sa ating sambayanan. Halimbawa po magkakaroon tayo ng schedule ng fuel subsidy. Magkano na taas presyo ang dapat pong tapatan ng fuel subsidy ng gobyerno? Well, nabanggit ko rin po ito kay Secretary Bautista. Kada magtataas po, yun lang po ang nire-request namin sapagkat mini-maintain po namin hanggat maaari yung gantong pamasahe. Paano Pero po kung tataas po- wala pang piso yung taas presyo, kailangan pa rin ng fuel subsidy yon? Well, may mga consideration man po tayo, Ma'am. Exactly, Wen. oo. Kagaya nga po niyan, kung 3 piso, 2 piso, palagay ko doon sa punto na yun kami dapat tulungan ng ating pamahalaan. Pag may mga ganito, big Oo. time, big time. Ito naman po kasi temporary in nature na naman itong taas na ito. Minsan, bababa naman yan. Di magtulungan na lang po tayo. Okay, sige. Alright, Ka-Obet, salamat. maraming salamat sa oras ha. Maraming salamat, Ma'am Weng. And Ma'am Sir Weng, maraming salamat na magandang umaga po sa DCWB. At sa nakikinig po, isang mapagpalang umaga po sa Good ating lahat. morning po. Salamat Thank ng marami. you. Ka-Obet Martin ho, ating nakausap. Siyang National President. Hilingan, walang pinoprotektahan.